of the hour. Sino ba si Chloe sa buhay ni Carlos? Kasi sineselebrate namin ang aming 2-time gold medal Olympian athlete. Pero may Chloe sa buhay niya. Lumalabas ka minsan as the villain. I'm sure you're aware of that. Yes. So, Tapos, yung iba, hindi nila naiintindihan yun kasi how you handle it with a smiling face and you laugh about it. So, ang iisipin niya, hindi niya tayo siniseryoso. Nagtatawanan niya na tayo. Bakit nagiging ganyan ang demeanor mo when it comes to handling controversies, yung misconception sa'yo ng tao, yung public opinion sa'yo? kasi po hindi naman po totoo. So, ang funny lang po na yung level ng gaano nila gawin yung mga stories mo. Kasi also, sa mga nadaanan ko din pong mga challenges ng early teenage years ko nga po. Ano pa, mas mahirap kumpara dito from people that you don't know. When we go back to the very start po, laking lola po ako. So, di po ako lumaki ng may mother figure po talaga na nandun 24/7. Tapos yan, yung mga tita and tito ko po, yan cousin ko po, lumaki po ako sa kanila, ganyan. And then, doon ko pa lang po na-experience magkaroon ng mother figure nung nag-move na po ako sa Australia. Like 24/7 na magkasama sa bahay, ganyan po. So, lumipat ka sa Australia dahil Nagbagong na po, family, si mom ko po. nag-asawa siya? Po, nung bago. Okay. Yeah. Yes, so dinala po kami ng sister ko. Ilang taong ka na noon na nag-Australia? 11 po. Paano ang nangyari sa childhood mo? Nag-separate yung parents? Yes po. Matagal, parang 2 years old pa lang po siguro ako. For mga ganyan po, super early stage po ng childhood po. Yung daddy na saan? Nandito po sa Philippines po, pero yung typical na hindi ka pwedeng magpakita sa dad mo, yung mga ganun po. So then, hindi po ako lumaki with my dad. So paano yon naka-apekto sa personality mo growing up na laki kang lola? One of the big reasons kung bakit po ganito yung personality ko. Lola ko po talaga. Kasi yung lola ko palaban So feeling ko, doon po namin nakuha. Ano kaya adjustment yun? From laki sa lola, na pumunta ka na sa mami mo? Yes po, kasi parang totally hindi ko po kilala siya. Yung mom ko po. Like, paano siya as a person, personality-wise, character, ganyan po. So, parang nakikita ko lang po a few times yung mom ko, ganyan. Kasi nga po nagtatrabaho siya, like overseas. Hindi mo alam kung strict, kung cool, kung paano i-approach ang isa't isa. Ganun Tapos, po. likewise, di ka rin niya kilala. Ganun na nga po, So, naging malaki pong challenge and pag-a-adjust po yung nangyaring pag-move namin sa Australia. Kamusta naging buhay mo sa Australia? Well, normal naman po. I finished primary school po, tapos high school, finished there also. Pero yun yung nung nag-11 po and then 18. Dun na po, parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust. Relationship po talaga with like family members po nang nandun sa Australia po. Paano naging tough yun for you? Sabihin ko ano po kasi, parang hirap po kasi magsalita without context po, pero ano po kasi, I experienced po domestic violence, ganun po. So, done to you or you witnessed it? Sa akin po. And witness also. So, would you say that it was not a healthy environment for you? Hindi po talaga po. Kaya po nung 16, gusto ko na talagang umalis po. Pero since minor po ako, I couldn't. So, nag-intay po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. Okay.